Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay, ulong ka po, akhawat. Assalamualaikum. Uy, parang inaantok pa tayo, no? Okay, again, ulitin natin. Assalamualaikum. Okay, mashallah. Pagka mayroon na, alam niyo po, may sabihin ako sa inyo na sekreto. Kayang-kaya kong mag-lecture with tawfiq ng Allah. Pero kapag nandito yung asawa ko, sobrang nahihiya ako. Ganyan ko siya kamahal. Subhanallah. O, di ba? Upa. Yan, sige. Ikatwa na, ginakatawan ta, ayap ko mamakin na dito na, madakal abapasang, adis kata, love ka mamanata. Lagi-lagi kaya mga ablatano, mga anima sa itihan, anadawat al-musliman. Anyway, ay pakisama nila na kapamilya. Pero gusto ko pong i-explain ito ng mas maayos. Gaano ba ka-importante na magkaroon ng isang masayang pamilya? Right? Kasi, wait lang po, parang may nagsasalita katulad ko. Bawal, ayaw ko po na nagsasalita ako tapos sinasabayan ako. Bakit? Kasi ang hirap gumawa ng lecture. Right? So, bitawfit. Okay. Gaano ka-importante na dapat ang pamilya mo, ang asawa mo, ang mga anak mo, ay mabubuti. At ikaw na ina, mabuting ina, mabuting asawa. Dahil, alam niyo po kung ano ang sinabi ng isang philosopher. At naway, hindi ganito yung bahay niyo. Makinig. Sabi niya, ang pinaka masaklap na priso o kalaboso ay ang isang babae, ang isang ina, ang isang asawa ay nakatira sa isang bahay na parang priso. Ibig sabihin, kapag ang bahay mo hindi ka masaya, isipin mo yun? Kapag nakita mo yung asawa mo na paniniya ka pamitin ka na, lukot na palagyan ang mamamiyate maloko, baka may malakalakan. Right? O di kaya, pag nakita ng lalaki yung asawa niya, tingnan, ito na naman yung asawa mo na bungangera. Pag nakita mo yung anak mo, sumasakit ang ulo mo. Di ba ang hirap nun? Kaya ang pinakamahirap daw na kalaboso ay ang magkaroon ka ng isang bahay na hindi ka masaya. Kasi 24/7, kasama mo ang asawa mo. 24/7, nakikita mo yung anak mo na hindi mabuting anak. At ang tatalakayin natin ngayon, inshallah sa loob ng 40 minuto, ay ano nga ba mga kapatid, ang mga pamamaraan ng Islam na kapag ito ay niyakap mo, kapag ito ay isinagawa mo, hindi ka lang magdudua, ikaw ay makakaramdam ng hindi lang kaligayahan, kung hindi ang ibibigay ng Allah sa iyo, ay paraiso sa dunya. Kasi minsan po akala natin, basta man nakapag-Islam, nalang-awin yung akala. O hindi po yan totoo. Hindi po yan totoo, right? May mga dua po na itinuro ang Allah at ang Rasul sallallahu alaihi wasallam sa atin. Pero ano po yung sinabi ni Alim Harun kanina? Hindi lang po tayong magdudua. Kailangan natin gawin. Ang unang paborito nating dua, ano ito? Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Lahat nakakaalam. Pero ang tanong, anong ibig sabihin nun? Ya Allah, ibigay mo sa akin ang pinakamaganda sa dunya at ang pinakamaganda sa akhirah. At iligtas mo ako, kami, mula sa lumalagablab na apoy. Ano ang pagkakaintindi natin sa pinakamaganda? Ang iniisip natin, aliman na, basta milyonaryo, ay maganda ang buhay niyan. Ano ba yung iniisip natin? Anak niya, doktora, siya ay attorney, siya ay engineer. Sigurado maganda ang buhay niyan. Pero alam niyo po ba na maraming mayayaman kaysa sa'yo? Pero hindi sila masaya. Alam niyo ba na maraming may power, may kapangyarihan, pero hindi sila masaya? Sumasakit ang ulo nila. Katulad ni Saldico. Ang laki ng kapangyarihan niya. O, tignan mo, dahil hindi siya naging mabuting leader, nagtatago ngayon. So, ibig sabihin, hindi po mayaman ang pinsan mo, maganda ang buhay niya. Hindi po yan patunay. Now, ano ang gagawin natin? Sabi nga ni Alim Harun, nasa amin ng maliit na kaalaman, i-share namin sa inyo. Para pag uwi
ninyo na bahay, Sister Faida, maramdaman natin ang tagumpay, ang kaligayahan. Hindi lang po yung paraiso, matagal pa yon. Dapat dito sa mundo, mga musyrifa, maramdaman nyo na tunay na masaya kayo. Tunay na nagtagumpay kayo nang kayo ay mapabilang sa Ittihad an-Nadawat al-Muslimat. Kasi kung seminar ka lang ang seminar, pag uwi mo ng bahay, asungot ang buhay mo, ouch! Right? Okay. Una, ito po ay sinabi ng Allah, hindi ko sinabi. Una na gagawin natin, maging mabuting mananampalataya. Ano yung unang gagawin mo? Tunay kang mu'mina, tunay kang mananampalataya, at ang kasabay nun, musyrifa, ikaw ay gagawa ng maraming kabutihan. Pag yan ay ginawa mo, automatically, ang impact ng genuine na iman, ang impact ng paggawa mo ng kabutihan, ano ang ibabalik niya sa'yo? Tunay na kaligayahan. Tunay na tagumpay sa mundong ito. Right? Ano ang sinabi ng Allah? Ano ang promise ng Allah? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa badal na Quran, man amila salihan, min zakarin aw unsa, wa huwa mu'minun, falanuhiyanahu hayatan tayyiba. See? Ano ang pangako ng Allah, Sister Faida? Mga musyrifa, kapag ikaw ay gumagawa ng kabutihan at ikaw ay tunay na Muslim, ikaw ay mananampalataya, falanuhiyanahu hayatan tayyiba. Ano ang buhay na ibibigay sa iyo ng Allah? Hayatan tayyiba. Good life. Hindi lang po tagumpay, hindi lang po kayamanan sa mundong ito, hindi lang po kaligayahan ang ibibigay ng Allah. Ano yung word? Walang katumbas sa Tagalog. Hayatan tayyiba. Ang tanong ko sa inyo dyan sa likod, kayo na mga musyrifa, kayo na mga alima, ano ba ang pamumuhay mo? Hayatan tayyiba ba? Kasi kung hindi hayatan tayyiba ang pamumuhay mo, ibig sabihin malaki ang problema mo sa iman mo. Maaaring gumagawa ka ng kabutihan, pero ang iman mo malaki ang problema. Para malaman mo na tunay na mananampalataya ka at tinanggap ng Allah ang mga good deeds mo, in return ang buhay mo, hayatan tayyiba. Okay, sabay-sabay. Hayatan? Okay, again, hayatan? Sino ang nangako ng hayatan tayyiba? Si Kakasali? No! Ang nagsabi yung Allah. Mamumuhay ka sa mundong ito, sa ibabaw ng mundong ito ng hayatan tayyiba. Maaaring ikaw ang pinakamahirap, pero ikaw ay may magandang pamumuhay. Maaaring ikaw ang pinakamayaman, mayaman ka na dahil ikaw ay mu'mina at gumagawa ka ng kabutihan, ramdam na ramdam mo ang hayatan tayyiba. Dahil maraming mayaman, nakatira sa palasyo, sa isang mansion, pero hindi makatulog. Ikaw, kapatid, kumusta ang pagtulog mo? Nakakatulog ka ba ng maganda? Masarap ba ang tulog mo? O natutulog ka na, puro problema ang nasa utak mo? Yung anak ko, yung asawa ko, duwaya-duwaya, yung tindahan ko, yung ganito ko. Pag ganyan ang pamumuhay mo, malaki ang problema. Paano ka magkakaroon ng hayatan tayyiba? Okay, ito po yung kailangan. Ano ang sukatan na hayatan tayyiba ang buhay mo? Para malaman mo, ako ba itong sinasabi ni Kakasali? Kabilang ka ba musyrifa sa hayatan tayyiba? O kabilang ka sa, wow, sikat. Wow, ang galing-galing niya. Pero hindi siya makatulog. Right? Kasi sa panahon ngayon, madali lang magsabi na masaya ka. Napakadami ng plaster at saka tupperware. Umanisa na, oh, biyaya sa kumya nga, bisaya, pumunta kami dito. Pag tinignan mo ang life nila, wow! Pero yung pala, hindi sila makatulog. Okay. Paano mo malalaman na ang buhay mo ay hayatan tayyiba? Una, pagkatapos mo maniwala at gumawa ka ng kabutihan, ng sala, ng Ramadan, ng zakat, ng hajj, ng umrah, naging mabuti kang tao, ano ang ibibigay sa iyo ng Allah? Syukrulillah. Ang puso mo ay kalbun syakir. So puso ka na, puso na tunay na nagpapasalamat sa Allah. Right? Kalbun syakir. Okay, pakiramdam ko, wala akong dapat ipagpasalamat. Kasi hindi naman ako mayaman. Kasi hindi naman ako engineer. Kasi hindi naman ako sikat. Mayroon ba akong dapat ipagpasalamat? Mayroon. Laila, ang dami ng dapat mo ipagpasalamat. Ang sabi ng Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha.
Kung bibilangin mo lang ang biyaya ng Allah, kahit ikaw pa ang pinakamahirap, la tuksuha, hindi mo kayang bilangin. Hindi mo kayang bilangin. Ang mga mata mo palang kapatid, madami ang gusto bumili ng mata para lang makakita. Marami ang gusto bumili na pandinig para lang makadinig. Isang katutak ang gumagastos ng 5 milyon para lang magkaroon ng kidney na gumagana. Maraming mga tao na umiiyak, sana magkaroon ng maayos na puso. So kung yung palang loob ng katawan mo, hindi mo kaya bilangin ang mga biyaya ng Allah. Ano pa kaya kung may asawa ka, may anak ka, may negosyo ka, at ngayon kasama ka sa Itihad, napakadami ng biyaya ng Allah, hindi mo kaya bilangin. Right? Pero ano yung problema natin? Dalawa yung problema, bakit hindi tayo makapagpasalamat? Una, pag nagkaroon ka ng magandang negosyo para hating, wow, 10 ang pwesto. Kapag nagkaroon ka ng anak na attorney, wow, anak ko attorney. Kapag nagkaroon ka ng mayaman na asawa, ay asawa ko yan, director yan, sultan yan, whatsoever. Ano ang dahilan kung bakit hindi tayo nagiging syakir? Dahil kapag binibiyayaan ka ng Allah, nagiging mayabang ka, nagiging hambog ka, akala mo kung sino ka. Nagkaroon ka lang ng pagkakataon na bigyan ng Allah na makilala sa Manila, akala mo kung sino ka. Ang pakiramdam mo, ikaw lang ang magaling. Ang pakiramdam mo, kaya ka magaling kasi nagtapos ako dito. Ang pakiramdam mo, kaya kayo maman kasi masipag ka. Ang pakiramdam mo, kaya naging professional ang mga anak mo kasi magagaling ang mga anak mo. Ang pakiramdam mo, kaya ka naging sultan kasi ang lineage mo ay mabuti. So kung yan ang pakiramdam mo, malaki ang problema mo. Napakalaki ng problema mo. Hindi mo kailanman mararamdaman ang biyaya ng Allah kung ang pakiramdam mo kaya ka maganda dahil ang nanay mo ay maganda at ang tatay mo ay pugi. Hindi mo mararamdaman ang hayat, ang tahiba. Alam niyo ba mga kapatid, lahat ng pangalan ng Allah, nalulugod ang Allah na gawin mo yung mga pangalan niya. Halimbawa, Farhati, ang Allah ay Ar-Rahman, mahabagin, malaikapati. So kung ikaw, Nur Naila, ay mabuting tao at namimigay, minamahal ka ng Allah na ikaw ay may sifat na mabuti, mapagbigay. Kung ikaw ay Rafi, kung ikaw ay mapagmahal, mahal yan ng Allah. Dahil ang Allah ay Al-Wadud. Pero may pangalan ng Allah na ayaw niya musyrifan na gayahin mo. Ano ito? Al-Kibr. Al-Kibru lillah. Ang kibr ay para lang sa Allah. Ang pagmamataas ay para lang sa Allah. So kung binigyan ka ng kaalaman at tagyayabang ka, binigyan ka ng kayamanan at tagbamataas ka, bawal ka sa paraiso. Imposibleng pumasok ka sa paraiso. La yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dharratin min kibr. Hindi papasok sa paraiso ang sinumang tao na ang taas-taas ang tingin niya sa kanyang sarili. Gaano kaliit na kibr faida? Mithqala, meaning atom. An atom of kibr, you are forbidden to paradise. Sa Maranao, indangatikap. Na ay pandapat ka sa nga kibr Maranao, pasintabi lang. Sumranaw na miya taka-takabo. Sumranaw na miya abu-abu. Miya rabu-rabu. Di mo kaya ginunwala sa pagkatos kipo na bali sa ranaw mo sa lipa. Eh, milyonarya ko man. Di mo kaya pa engineer tayan. So tarpulin ay pun sa balwin at taban mo dun. Di mo kaya bayalabin yan. Tabi-tabihan ang mga bayalabis eh. Naakala mo kung sino. Bawal ka sa paraiso kapag mayabang ka. Bapya kung ayak kibur ka na, indang atikap. So mga pagariyakan. Langon din na seminar na kiatin ang tanong. Right? Langon na seminar na kiatin ang tanong. Na wallahi alim, kaya mo na nakasilimutan. Alam mo naman talaga na ang kibur ay bawal. Pero tingnan mo, hanggang ngayon mayabang pa rin tayo. Anthony, nagatusin ka sa matamuta kabir ka? Na, angay ka, iya kay kwento, inibigay ka, wala, mo na ipunabog ka. Inshallah na, makapasatin umulta ka na, hindi nakatanong sunod na biyat ang tanong. Ha? Inshallah, amin. Ano ba ang dahilan kung bakit hindi ka nagkakaroon ng kalbun syakir? Kahit alam mo na maraming biyaya yung Allah, pero hindi mo nararamdaman.
Dahil sa inggit. Basta adik ko nalamat ko Allah na inggitira. Ato na inggitira. Tumungan as ka pumalita mo. Basta panghati mas mapasangala ka ng kadiskarte sa tindo, yung as kalab. Hupong kami ang aswa, ayaw mo ka mayakin as kami kababantungan. Sa kanidukton, sa kanigaya, anang may lain ka, ang mapasangalis ka, na butibugir na puso ka, na inggitira ka, na iyakumul hasad, fa innal hasanat ta'kulul hasanat. Siguro sallallahu alaihi wasallam, iwasan natin ang inggit dahil ang inggit ay parang apoy na nilalamon niya ang kabutihan ng iyong puso. Api ay parat ngayon ka, na amay kamay lang kasi tulad ka minsan, malayta mo, nagkiranangitan ka, na dito po kapi ginawa. Sumranaw na miyak kapi-apiya, at yak na president, muli ito. Miyak kapi-apiya sumranaw, at talika pas ng sumranaw, igira mo piya gasig siya, tungod, balik kasi sa pasig. Sikan bulin sa walayakan, magandaan sa kami sa kapitan, paapindagangan sa Green Hills, nataan sumranaw kung miyak kapi-apiya. At ulit ka na taong na doon parati. Upuon mas mapasang adis ka niya na bakas ka bupiyakan na doon. Baka na ka bumabalik. Na, piyaman ni kakukulam so yang hugupan. Tigyan na, ayaw po man nakabayakan na makakabaka sa penak na baka malay penakalisan na yung pag-iw. Na amay ka, kailay ka sa tumanay ka. Miyak kalay tamo, miyak kalay bantugan. Ibabota sa mga profesional na suingitiran. Na amay ka tumatalikod na bumakit ulit sa pag-iw. Tingin mo siya ba? Katawan ka, bisaya ami mananan. Isaya na nabranaw. Ginan, panguna ba na sa pinggol? Ayaw parati, udah kang paagapitan na dito mababa Green Hills. Gato-gato kang sumranaw. Miyaka-piyay ada, pero ingitira. Piniyang kababayaan o baka makala, sa lagi kaya pakalayan. Ang tawag dito sa English, at may nagsabi sa akin na Arabo, grabe nakakaya. Alam mo saan niya ito sinabi? Sa akin. Sa harapan ng asawa ko. Alam mo anong sabi niya? Tiginasumranaw na miyaka-piya-piya ka no. Pero ay sakit yun na crab mentality. O ano yung crab? Sige, Tagalog natin. Ano ang crab? Alimango. Ano ang mananaw ng alimango? O gagang i-utak ko. Miyaka-pasapasang na sa utak na ugagang. Ato na yung ugagang? Pupunik sa puro, di ba? Pupunik. Lang sila pupunik. Ano di kailan niya, kapatid na niya kapuro, nagkaputan niya na ipunin niya sa bubo. So kung sobra na, matigagyan mo taana, balayo kakan, na ayaw takyan, na utak ka ugagaw. Allahu Akbar, piyak kasakit-sakita. Berarti ka muslima, utak tanong na ugo ito. Bakit? Kasi tigyan, mabubuti kayo, nagmamahalan kayo, magkakapatid kayo, nagtutulungan kayo. Pero ano ang problema mo? Ikaw na tinuruan ko, hindi mo pwede maging sikat ka kaysa sa akin. Ikaw na pinagtinda ko sa dinis, bawal kang yumaman kaya sa akin. Utak ka ugagaw. So dahil dyan, nandita na kung banuya, kalbon siya. Pag yan ang ugali mo, na hindi mo kailanman mararanasan ang tunay na kaligayahan sa mundo ito. Ang mga inggitera ay inihalin tulad ng Allah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa apoy. Ano ang apoy? Babiyam-yam kayo dito na ututong nangasati man si naunya kasi ako na nangunya ni Agyo. Nalagi dito sa inggitera. Auding ka pa ng ilae. So inggit, kamiswas baka kung nagsuhawa ka. Ako sa syaitan, nalango na aman ka na dudong niya. So makaingatan natin. Ibilang natin ang ating mga sarili sa mga maranaw na wagas ang kanilang ikhlas. Mabubuti ang kanilang mga puso. Huwag mo ibilang ang sarili mo sa isang itihad na 20 years lang natin sa seminar na maranaw pa rin. Right? Okay. Kailangan magkaroon tayo ng kalbon syakir. Bakit? Kasi sabi ng Allah, sino ang nagsabi? Yung Allah, hindi si kakasali. Ang dami ng ayah, dozens of ayah sa Quran. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Tanto ko may ito, napakakunti sa mga alipin ko ang tunay na nagpapasalamat sa akin. Ano ang karamihan, Norlayla? Complainor, reklamador. Bakit ang asawa mo? Bakit hindi ang asawa ko? Bakit maganda ka? Hindi ako maganda. Bakit ikaw ang mayaman? Bakit hindi ako? Bakit sikat ka? Bakit hindi ako? Complain. Reklamo tayo ng reklamo.
paano mo makikita ang biyaya ng Allah nung ka nakatitig sa langit? So, hinihiling natin sa Allah na bigyan tayo ng kalbun, syakir. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin, ya Rabbal Alamin. Kapag tunay ang pananampalataya mo at gumagawa ka ng kabutihan, ano ang ibibigay niya sa'yo? Sabat. Ano ang ibibigay niya sa'yo? Puso na nagtitiis. Hindi ka lang nagpapasalamat, magtitiis. Mayroon kang kakayahan na magtiis sa mga pagsubok sa buhay. Basta na paratayan ka, hindi ka sabat. Nakita nyo, may nakita ba kayong Muslim na nagpakamatay? Kukunti lang, no? Mayroon, syempre. Pero, napakaliit. Alam nyo sa West, ilan ang nagpapakamatay? Hindi lang 10 araw-araw ang nagpapakamatay. Kasi hindi sila marunong magtiis. So, alhamdulillah mga Muslim tanong. Bakit hayatang kayo ba? Kasi yung Allah, magkakaroon ka ng kalbun syakir at saka ang puso mo ay nagtitiis. Okay. Anong pagtitiis ang gagawin natin? Bakit ako magtitiis ka? Bakit ako magsasabal? Kasi bibigyan ka ng pagsubok ng Allah. Ang pagsubok natin ng bida-bida. So, examine wallaki, musyripa na sa lakaw. Inuto na pala sila ni dadadat siko, dalabag sa itihan. So, examine wallar ka, faliwed ng bida. Si Alima na iba, si Kakasali na iba. Bida-bida ano sa teleserye. Tandaan nyo to ha? Para yung buhay natin, para siyang teleserye. Magkakaib tayo ng teleserye. Pero, ano ang sigurado? Susubukan ka ng Allah. Ano ang sigurado? Talagang padadaanin ka ng Allah sa mahigpit na pagsubok. In fact, musyripa, kung gaano kabuting musyripa, kung gaano kabuting Muslim Faida, ganoon din katindi ang pagsubok ng Allah. Ahasiban nasu ayutraku ay yakulu aman na wa hum la yuftanun. Ibig sabihin, ang buhay sa mundong ito, punong-puno ng pagsubok. Bida-bida tanong sa tiyuba. Bida-bida tanong sa examen. Ano ang masakit? Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabbaka man batalahu aw istafahu." Kung mahal ka ng Allah, ikaw na nakaupo dito, hindi ka musyripa, pero tunay kang mananampalataya, nambugang ka wala sa miyak, kasakit-sakit ha? Examen. Bibigyan ka ng Allah ng napakahirap na pagsubok. Ayamaan yan na kung gaano kalaki ang kaalaman mo, yakadupul na kung kanisminan, kung gaano kalaki ang iman mo, na ganoon din katindi ang pagsubok ng Allah. Right? Ang paraiso ng Allah ay mahal. Igila pumasa ka sa musyripa, tulungan mo nga ako. Kapag bibili ka ng condominium, ano ang pinakamahal? Ano ang pinakamahal pag bibili ka ng condo? Yung taas, right? Anong tawag dito? Penthouse. Bakit mahal bunso? Kasi nandun ka sa tuktok. Wala hadap ka na jannatul firdausil a'la. Malaki ang pagsubok mo. Siguradong may pagsubok. Kung hindi ka sinusubukan ng Allah, hindi ka mahal ng Allah. Oy, ang paraiso, hindi cheap, hindi libre. Hindi ito nakukuha na, okay lang ko na punta ka na. No! Maraming pagsubok. Kapag kaya pagsubok ka na, sika ng mga kababayan na kalaminuay, ouch. So, watakap kababayan ka na, di ka nagsulot, ouch. Yung kayamanan mo, biglang nawala. Yung buhay mo, sakit, hindi ko alam kung ano na hindi ka ng kawalaan, pagsubok. Ang importante, bibigyan ka ng Allah ng pagsubok. Walang papasok sa paraiso na walang pagsubok. Walang libre. Walang exempted. Langon tanong, bigyan ng Allah sa pagsubok. Na ano ang kailangan natin? Na asabro alam ko. Ano yung unang gagawin mo? Kahit anong pagsubok ang ibigay ng Allah sa'yo, manatili ka sa lubid ng Allah. Right? Ang sambayang, ang Ramadan ay Ramadan. Pag sinabi ng Allah na, ikaw ay gagawa ng kabutihan, gagawa ka ng kabutihan kahit hindi mo gusto. Ano ang pangalawa? As-sabro anil ba'asin. Ang magtitiis ka na, huwag kang gumawa ng haram. Yan ang isudadangan ka. Magtitiis ka na, hindi ka magka-5-6. Hindi ka mag-umumbay. Hindi ka mag-discount. Hindi ka magkitinda ng haram. Dahil alam mo na sinusubukan ka ng Allah. Kinuha niya ang pera dahil susubukan ka niya kung talagang hindi ka gagawa ng haram. Kinuha ng Allah ang asawa mo, nag-asawa ng pangatwa, nag-asawa ng pangatlo, ng pang-apat, para maramdaman mo na hindi mo kailangan ng asawa mo. Ang kailangan mo is yung Allah.
At ang pinakamahirap na pagsubok, as-sabru ala qadratillah. Yung mga life natin na hindi natin gusto. Life natin na hindi natin gusto. Wala kong napagaswas maka na tumun ka pa yun. Di. Si kakasalin na miyang kadakadakla, miyang gulaw la sa kawiyaw niya yung talaga tumun. Pero, paano mo matatanggap yung katar ng Allah? Na kailangan nakatawan ka as Allah na Al-Hakim. Ano ang Al-Hakim? Lahat ng gagawin niya sa buhay mo ay mabuti para sa iyo. Eh, nung panmiyada, nadir ka mapiya. Na yun ang inklusibo Allah. Dapat alam mo na ang Allah ay just, hindi siya kumikiling. Lahat ng mangyayari sa buhay mo. Wala kang anak, alhamdulillah. Marami kang anak, alhamdulillah. Wala kang asawa, alhamdulillah. Umakyat na ang boyfriend mo, hindi pa natanggap, alhamdulillah. Dahil may nakalaan sa'yo na mas mabuti kaysa sa boyfriend mo. So, kailangan mong tanggapin na lahat ng nangyayari, gusto mo man o hindi mo gusto, lahat ito ay kasama sa package ng hayatang tayiba. So, kung gusto mo ng hayatang tayiba, kailangan magtiis. Pangalawa, at katuon ka sa kapipya ginawa. Ano yung una? Tunay na iman. Ano yung una? Tunay na pananampalataya at paggawa ng kabutihan. Ano ang pangalawa? Farhate. Kapag mayroon kang mabuting asawa. Maniniwala ba kayo, Mushrifa? Na isa sa paraiso naman may mabuti kang asawa? Ay, totoo yan. Dahil ang pinaka-worst na imperno sa dunya, na amay kasukaraman ka na, sakit na ulo. Mata-mataan. May mga babae na biniyayaan ng Allah ng mabuting asawa. Sabay-sabay si alhamdulillah. Kung mabuti ang asawa mo, huwag mong abusuhin. Kaya sa tanong mo na naman, hindi naman piyaso karumatan na tanto-tanan ang ulo-balo. Kapag nakita mo yung asawa mabait, ay diyan karumakan, mag-Islam. Dead na karakarataan yan. Ay, yung asawa ko, napakabuting asawa, napakabuting tatay. Anong ginagawa ng babae? Inaabuso natin ng mga lalaki mababait. Right? Inaabuso natin. O, tanongin natin yung mga boys, wag na. Ano yung problema? Basta ang mabait sumama, naaya karuman niya, naabusado. Kukontrol na. Basta so, gawin na ka. Huwag ka magbigay na 10,000, patay ka sa akin. Pero kapag ang asawa mo, salbahe, hindi mo naman pwedeng gawin yan, di ba? So, huwag natin abusuhin ang mabuting asawa. Ang tanong ko sa inyo, sige, matatapos na ako. Siguro mga 15 minutes na lang, tapos na ako. Mabuti ba kayong asawa? Sige nga, itaas ang kamay. Sino dito yung sasabihin niya nakakasali? Alhamdulillah, mabuti akong asawa. Sige nga, itaas ang kamay. Yung totoo ha? Dali. 1. O, tingnan natin, tingnan nyo. Mabuti akong asawa. Wow, yung mga kaibigan ko, tumaas ng kamay. Sabi nila, mabuti akong asawa. Okay, i-check natin mo sila pa. Okay, wait. Paano mo malalaman na mabuti kang asawa? Sige. Alam mo, para malaman mo. Okay, makinig. Kasi pag ikaw hindi ka nito, masama kang asawa. Suwayin ka na asawa. At kapag hindi ka nagbago, may impero na naghihintay sa'yo. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, okay, ito yung diba? Diba sinabi ng Allah sa Surah Al-Furqan? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Isa sa panalangin na ito, Ya Allah, gawin mo ang asawa ko. O kaya biyayaan mo ako, Ya Allah, ng isang asawa na sa tuwing nakikita ko ang asawa ko, or Laila, ang aking mga mata ay kumikislap-kislap. O, dali. Kapag nakita ka ng asawa mo, kahit na malungkot siya, alhamdulillah, ngaylayakan si Karumakon. Gumuna ni Kailan kay Karumakon na sila. Mga na, untuk ka lubiya-biya po ko pa sila yung pusa seminar. Nadili ka lupa. Mata-mataan. Pwede ka ako mga disisiminar ang mga peke. Right? Ano ang hinihingi ng mu'min, ng ibadur rahman sa Allah? Tinuruan tayo ng Allah. Ya Allah, biyayaan mo ako ng asawa. Sa tuwing nakikita ko, kumukurap-kurap, sumasaya. Nakakaramdam ako ng kaligayahan kapag nakikita ko ang asawa ko. Sa katanong, dapat ba ako doon sa karong matanong na, o nakamas ka masak doon? Matalis na tanong. Allahu Akbar. Diyan na makoma ka. Kaya ko muli pa na yan. Ano pa kaya ko?
ang sabi ng asawa mo, Han, nakakatakot ka, sister, malaki ang problema mo. Kapag ganyan kayong asawa mo, mapapabilang sa mga may high blood at may heart attack. At malalaman mo na lang yung asawa mo nang isa'y na dyan. Dahil ang sabi ng science, kapag ang conjugal relationship hindi ibinigay ng babae sa asawa, magkaka-heart attack ang asawa mo, maha-high blood pa. Hindi kong namatay ng tuluyan, walang problema. Kung 10 taon mo pa yan dadalhin, nagaan. Buti nga sa'yo, madamot ka kasi. Diba? Okay, mabuti ba tayong asawa? Okay. Ano ba ang purpose ng pag-aasawa? Sige nga, gusto ko magbigay ng prize. Mushrifa, namimigay ba to? Okay. Sa palagay mo, ano ang purpose ng pag-aasawa? Sige, go. Ano ang purpose ng pag-aasawa? Dati. O dadagdagan ko ng 500. Galing kay kakasal. Ano ang purpose ng pag-aasawa? Kasi kapag ang pag-aasawa, ang objective, ito, pag hindi na-receive, ibig sabihin, priso ang bahay mo. Yes, anak, halika. Wasi. Gagagang, ano tayo, pamaninikap. Munang tiba, go. Kasi na, at na price, hindi ako 500, di ba? Ano sa palagay mo, anak, ang purpose? Bakit yung Allah, ginawa niya yung pag-aasawa? Para bumangaan natin? Ano? So, iman. Antok na so? Para tiyaya. Antok na so, para tiyaya. Malapit. Actually, malapit siya. Sige, go. Dali, sa palagay mo, dapat na isang word lang. Halika dito. Last time na yan. Kanina tayo mga. Sa pulubo kami dito sa Bela Morasan. Ano sa palagay mo ang dahilan? Bakit may ang pag-aasawa ay malaking ibada? At ano ang purpose? Ano po? Ang pag-aasawa ay may ibada kung ang asawa mo ay pareho-pareho ng iman. At pagtutulungan sa paano maging mabuti ang mga bata. Sorry, ito na po. Bibigyan ko yan sir. Norlela, pahiram ako ng cellphone. Pahiram ako ng cellphone. Norlela, pahiram ako ng cellphone para maintindihan nyo. Ang sabi ng Allah, makinig, ito ang purpose. Parang pag gumagawa ka ng bahay, dapat matapos, di ba? Ang purpose ng pag-aasawa, anong sinabi ng Allah? وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Mga mami, mga babaya, mga anak karamanian, ay ang purpose o pandadarulupa, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, para magkaroon ng sakina, kapayapaan ang asawa mo sa'yo. Ano ibig sabihin nito? Parang cellphone. Ang cellphone, ito man ay Samsung, ito man ay iPhone, langunan na importante, di ba? Ano ba kailangan nila kung tanong mali, tanong ka nakaraman yan? Ano ba kailangan nila kung tanong pobre? Ano ka man, para kang cellphone. Ang cellphone, kapag lowbat, mayroon bang kwenta? Pag lowbat, di ba? Dapat kayo diyan. Babi analog yan, ilang kwenta kasi lowbat. Na ang lalaki, mga kapatid, ang lalaki, ano ang pagkakaiba ng babae sa lalaki? Ang lalaki na lumalakaw, namyalubat. Ang lalaki, pag alis, nalubat. Kung nag-work, hindi mo naman alam anong nangyari sa kanya sa labas. Hindi mo naman alam kung anong problema niya sa opisina. Hindi mo alam kung anong nangyari sa kanya sa tindahan. So, miyalubat, so karumang ka. Uuwi siya naman, litas kuno, ilayha. Ikaw ang mag-recharge. Miyalubat, so peace of mind. Miyalubat, so kapipya ginawa niyan. Na aya kailangan niya na, habi, bakagan. Kenapa? Matang niya ang bibigyan sa sukuan. So pag nakita ka niya na masaya ka, nag-full charge, so karumang ka. Ayaw mo ba? Niya ba kapiyahan ginawa niyan? Yan po ang purpose mo sa asawa mo. At yan ang kailangan mo sa asawa mo. Marami kang problema, litas ko no, inayhi. Makaramdam ka ng kapayapaan sa kanya. Kauda ang kapipiyagin na kung karumang ka, natutuon na ang buhay mo priso. Dahil kung paang nasa priso, aso karumang ka na di ka nagsunod. Ano ang problema ng mga babae ngayon? Sa sobrang marites, sa sobrang marisol, tamang kikaruman niya na di pa maguntaan. Hey, itakila! Ay, alam mo, bes, yung nga karumahanap kilak-lako. Allahu Akbar, walillahil hamd. Inong ka, di mapamaganda si karumang ka.
Ang mapitana, gagapta ka nukman. Sa sobrang kamamarites ng tao, pati asawa mo, alam ng nanay mo anong nangyari sa inyo, alam ng kapatid mo anong nangyari sa inyo, na ay pinakamalaad dusa to Allah after shirk, na sumbabay at umama ang makaitubay sa karuman yan. Tapos gusto mo nang, doon ka kasali, duwaya-duwaya, ay dapat na labag duwaya-duwaya kasama mo na ang kwenta. Kausumama na magigdam yan na kasukapit niya ginawa. Na ayaw mo kapakanduin yan na, hindi ka din Allah. Na inupon mga rumasok ano mga, tanungin mo ang sarili mo, anong klase akong asawa? So pangalawa, na mararamdaman mo ang kaligayahan sa mundong ito, mabuting asawa. Hinihiling ko sa Allah na pagkatapos ng multahan na ito, uuwi tayo ng bahay, magiging ilaw ka ng tahanan, magbibigay ka ng kapayapaan sa asawa mo. Tubat talosin ko Allah. Pangatlo, na kaligayahan sa mundong ito. Ano sa palagay nyo? Go! Pangatlo, na kaligayahan sa mundong ito. Wala pang paraiso pero masaya ka na. Naramdaman mo na musyripa ang paraiso sa mundong ito. Ano sa palagay nyo? Right? Ha? Magiging kontento. Yeah, it's true. Totoo yun. Lord Laila, this is for you. Pero ang gusto kong sabihin, pagkakaroon na, sabay-sabay tayo. Ano yung kanina? Mabuting asawa. Ano yung pangalawa? Mabuting mga anak. Basta abay na yung kainin, kutungan ka, yan dapat ang kaingitan. Gundong niya si Pia, may ka, sakit ulo. Engineer na walang takot sa Allah. At mayroon ding ustad na, wisit sa buhay. Right? Kailangan na waladun saleh. At ang waladun saleh, hindi lang attorney, hindi lang alim, at saka hafid. Babiya engineer, ang yung tarbiyo luksyan, na waladun saleh. Yan ula, ang matay ka, na ipangilikan niya sa relasyon ko Allah. Ang buhay na buhay ka pa, ginagawa niya para iso ang buhay mo. Ito dapat ang kaingitan natin. Now, uulitin ko lang, dito ako magtatapos. Ang mabuting anak ay hindi ipinanganak. Farhate, ito ay ginagawa. Alam mo yan. Ano yung ibig kong sabihin? Di ka din pamimikiran nun. Pinagpaplanuhan mo ang gagawin mo sa mga anak mo. Pinag-iisipan mo ang gagawin mo sa mga anak mo. Malaki ang problema mo sa mga anak mo. Ang anak ko, 5. Ang anak ko ay siyam. Katulad ni kakasali. Ilan ang anak ko? I have 9 children. Sabi niyo naman, Masya Allah. Dali sabay-sabay, Masya Allah. Kasi baka naman mamaya, pagdating ko ng bahay, bigla nag-away kami ng anak ko. Diba? Dapat malasuplan mo ang wata ka. Okay, tanongin mo, anak, ano gusto mo? Gusto mo na maging engineer? Pero ano ang kailangan? Dapat ikaw ay mabuting Muslim. Gusto mo na maging CPA? Dapat alam mo ang basic Islam. Anak, gusto mo na maging alim? Masya Allah. Pero dapat alam mo kung paano maghanap buhay. Bakit? Ang pinakamalaking fitna ngayon, ano? Ano ang malaking fitna mo, Sharifa? Pera. Ano ang pinag-aawayan? Pera. Bakit sila nag-away-away? Pera. Sabi sa katatagpuan sa pera, kawin niyo ka. Testingan tama? Aso mga imam na tagpuan sa sukay. Testingin niyo. Aso mga imam na bigyan sa limang ibu sa bay. Udi niyo din mailay. Alam ko na tao sa ulungan ko na, pag-imam. Alhamdulillah, daw pera ko. Right? So, dapat pinagplanuhan mo ang mga anak mo. Okay, ano ang mali? Ano yung sinabi ni kakasali? Ang mabuting anak, hindi ipinanganak. Ginagawa, pinaghihirapan, pinagpaplanuhan. Dahil sa'yo, ulit kaya yan ang itatanong sa'yo ng Allah. Faida, ilan ang anak mo? Ano ang ginawa mo sa 5 anak, Faida? Bakit sila naging mabuting Muslim? At bakit sila naging Swahil? Itatanong ng Allah sa'yo yan. Una, bakit maraming Muslim na anak pasaway? Swahil, wanag na sa ulo mama. Bakit maraming mga anak ng Muslim na pasaway? Una, dahil hindi tayo nagturo ng Islam sa mga anak natin. At rin, pisasakyan ano? Sige mga Muslipa, saan tayo nag-raise? Saan tayo nag-kompetensya? All Western education. Kailangan anak, mag-aaral ka sa New Era. Dapat ikaw sa UP. Dapat maging attorney ka. Dapat maging engineer ka. Ano ba haram? Ano ang haram? Hindi balanse. Ano ang problema? Hindi niya alam ang Allah.
Ano ang problema? Hindi niya alam ang Quran. Ano ang problema? Hindi niya kilala ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano ang alam ng Muslim? Muslim ako. Bakit? Kasi ang nanay ko Muslim pa. Ganon. Porque nanay mo Muslim pa, Muslim ka na. Bakit ka Muslim? Kasi maranaw ako. Porque maranaw ka, Muslim ka. Ito yung malaking problema natin. Dito ako magtatapos. Gusto mo ng mabuting anak at ayaw ko i-discuss yung paano maging mabuting anak. Gusto ko paano ka maging mabuting nanay. Dahil huwag kang mag-expect na magiging mabuti ang anak mo o hindi ka mabuting nanay. Ay, bumatas ang pakal sa manggay, mga pagari mo. O sa na, kasi sabi na pakal, buta ka na pakal. O sa na manggo, buta ka na manggo. Talagang ganun talaga siya. Ay patagi, tindang na ganun. Kung paano mo pinalaki, doon din siya lalaki. Ano ang pangalawa? Minahal mo ko yung mga anak mo. Oo naman kakasal, mahal na mahal mo yung mga anak mo. Kaya nga ako nagtinda eh. Alam mo yung branaw? Wala sa branaw mo. Yara, sarasay ka. Sobranaw mo ba? Manager. Sumusabot, kapaglaran. Makamapsa ka na ayaw pa rin. O display. Makapasa rin pa na ayaw pa rin. Pitin-pindago. Ano si kanuman yan? Tabi-tabi ka sa mga na to. Monto. Ito ko, bamuan naka-text meet yan. Di naka-text meet yan. Hindi ako nagalubog ka na. Ginawa nga. Ino to, mahal ko kasi ang anak ko kakasali. Ang gusto ko yung anak ko maging engineer. Nakag-engineer pag-engineer ka na. Kinuwan ka sa pakahit si karumanga. Lako na sika. Na basta aso naman na daw pag-inubok niya na iagap pa sa gina. Sarapon. Pero ko, ano ka naman niya na itay mo? Kada ka naman niya, kasi ka naman niya na manager. Na mapasarap na punta ka. Nalaman na multa ka, nabibilo na. At iwaya multa ka, nalimang pa, nabibilo. Ay, mga pangari ko, uba ka naman yung lindugtong, nagdadugtong ka nung gabi, nagdadugtong ka nung rago, nagdadugtong ka nung disiplina. Na ilayin ka nung ginawa tanong, naging mabuti ka bang anak, naging mabuti ka bang asawa, naging mabuti ka bang anak. Ano ang problema? Mahal natin ang anak natin. Pero ang tanong mo, Mushrifa, alam ba ng anak mo na mahal mo siya? Siyempre, nakikita ko yun sa post ni Mushrifa. Right? Pero kayo, alam ba ng mga anak nyo na mahal mo sila? Ito yung problema ng nanay. Kaya ka na problema na sila nakalabas mo ba? Alam mo, alam ko galing ng nanay? Favoritism. At ay tiguwen ako mga matakapahiga sa matay doon. Ole, ora, nasubto lang lagot, pagustan ka. Tuloy ka. Matagas kayo, no? Nagmuk nun ako ni Maturayan, isang yung mga ustad na mga matagas yun, no? Kalamon tiyo rin. Lamon tiyo na gusto. So, mapiyak ko ka na doon napakapagalima. Kapiyakan dugtong ka. Sakit na lang ako na, tiyoril ka. Dapat matay na miyay ko si Wata. Ano ang problema natin? Not treating your children equally. Favoritism. Sa mapasang na yan ang wata. Sa bunso na yan ang wata. Kasi ikaw ang kababayan na taga-ugas ng plato, taga-laba, taga-walis, tapos lahat pa ng kasalanan, siya ang may kasalanan. Kaya trendya sa mga wata, anong epekto mga mami? Udin ka ng ganagay, nag-higgas sa mga wata ka. At ito ang dahilan kung bakit maraming matanda na, 60 years old, senior citizen, masama pa rin ang ugali. Bakit? Dahil nagmula siya sa mga nanay at mga tatay na mga masasama. Favoritism. Ang epekto sa mga anak mo, halimbawa si Fider, 5 katawa wata yan. Ayaw mo pagkababariyan yung nakakaari. So, 3 kataw na balin siya sa ginawa niya. Mahal niya. Pero hindi niya pinaparamdam. Ang epekto sa 3 na magiging ingitera. Sa Elmon Nax, na kapag ang magulang hindi niya tinirato ng tama ang mga anak niya, siya ay nagpapalaki ng halimaw. Ano ang halimaw? Ingitera. Pera ilokas, adap ang matay na ginaway sa mga tayo. Buhay na buhay ka. Nakikita mo na hindi nagmamahalan ang mga anak mo. Sino ang may kasalanan? Si nanay. Dahil mahilig kayo sa favoritism. Basta awata, apiyakala awalang pagmamahal. Tandaan nyo ito isa mo kung mga wata ka, hindi mo tinrato ng tama. Isa lang sa mga anak mo, nararamdaman niya na hindi mo siya mahal. Lagi mo siyang pinapagalitan. Paglaki niya, ingitera. Pag
Paglaki niya, masamang tao. Para kay adat. Ito ano sinasabi ng bata? Hindi mo naman ako mahal, hindi bahala mo. Kailan mo ba ako minahal? Hindi mo naman ako pinapansin eh. Kailan mo ba ako nakikita kapag kailangan mo na ng tagawas ng plato, na kahit anong gawin ko, hindi ko naramdaman na mahal ako ni Ume. Sa dear kakasali mga kapatid, na pera, gatos, karisibakan, ang message, kung mga wata, kahit anong gawin ko, hindi ko nararamdaman na mahal ako ng nanay ko. Itakillah! Kanakaniyos, wallah, mga inakulayakon, huwag mong i-expect na mahal ka ng anak mo kung hindi ka marunong magmahal. Huwag kang mag-expect na babalikan ka ng anak mo ng may respeto kung ikaw mismo wala kang kwentang ina. No time. Ay, bilis lang, inshallah. No time. Dahil ako rasuin ako mga tayo. Bapiyay gila din adaha. Natsuwa man sa grades, alam mo na kasi na. Kaong manisa na pera. Na ato na yung problema mo ko tatanong, anday terbiya kiran. Kapag ang anak mo babae, hindi mo tinuruan ng tama, paglaki ka na walang hiya. Kapag ang anak mo na babae, alam na hindi mo siya mahal, ano ang gagawin ng anak mo? Maghahanap ang anak mo ng lalaki sa Facebook. Inumadak ang babae, abgang wadiman, niloloko ng lalaki, ng boyfriend niya. Saan nanggaling? Sa mga nanay na malalaman magmahal. So kung gusto niyo po na maging malakas sa mga anak niyo, hindi lang po Islam. Ipakita natin sa mga anak natin na mahal natin sila. To conclude, 2 minuto na lang. Paano ba tinrato ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang mga anak niya? So ang mga oras sila napagkatawa po ba? Nang bida-bida sila sa kawyaw-yaw. So 2 katawang na inimblago, mga karumera na din, nakasalanan yan. Kaya Muslimiran, inawa ng mga karumera. So ikat, pag ganyan awat yan, so Zainab, naayak ka naman nila si Abu Al-As. Kafir, mushrik. Na so aryawat yan na masya na, sa pranaw na the best. Antay aryawat yan, nakuna. Antay aryawat yan. Ha? Fatih, antay aryawat yan? Ay? Antay aryawat na sa salam-salam? Dito ako mag-gestorya na to. Sabay-sabay. Fatima. So yung Fatima, the best ang buhay niya, Queen of Paradise. Ayaw pinakaroon niya na King of Jannah. So ala radiyallahu anhu. Napigilan naman nag-awat niya na kaka, nakaroon niya na mushrik. Naswanya wat niya na mashallah sa karoon niya. Paano tinrato ng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dito ko mag-end. Paano tinrato ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang dalawang anak niya? Doon niya sila pinakabida? No. Hindi kailanman pinag-iba ng trato ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang Zainab sa Ali radiyallahu sa Fatima radiyallahu anha. Isang araw, nagkaroon ng gazot ng Badr. At ang kalaban ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ay kasama sa kalaban ng Rasul sallallahu alaihi wasallam yung asawa ng Zainab. Sino ang pangalan niya? Abu As. Namliyak alam niya sa Abu As. Nakala sila, di ba? Anong ginawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ng Zainab? Sige nga, ikumpara mo ang sarili mo sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ano sabi niya? Zainab, anak, huwag kang mabibigla, ha? Yung asawa mo, nakakulong. Ala, tumayo ka. Puntahan mo yung asawa mo kasi kailangan ka niya. Pero, huwag ka magkapahawak kasi ikaw ay isang Muslim. Yan ka nalay ka pa diyo. Very loving, very understanding. Inilalagay palagi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang paa niya sa kausap niya. Umrah na ito, resul umrah na. Us ka na, nasunod ka na. Oh, tibur ka, binapiwan lang na ang mga. Liyak-wak-wak ko dadiman. Nadamong na po sa lakpusan niya ng miyaro-propo. Sumpo-suwa ka. So, sa salita na naman ito kapatian. Suwi na sila naman ka. Iba ko bakit kapatako na ako na bagus din ko. MashaAllah. Very loving. At nag-usap ang mag-asawa. Sabi ng Zainab, para kasi makalaya yung nakakulong, kailangan ng piyansa. So wala silang kayamanan. So yung Zainab, meron siyang kwentas. Sabi niya, asawa ko, ibigay natin sa Rasul sallallahu alaihi wasallam ng kwentas bilang piyansa mo. Baka sakaling tanggapin niya. Okay, dito tayo magtatapos. Nakmakita ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ng kwentas. Muslimah, iyan ang nagbilan. So kwentas ko, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ano sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bilal! Bilal! Ya, Bilal! Saan galing ang kwintas na
magsalita ang Bilal. Sabi niya, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa anak mo. Sabi niya, ano ba ang gusto ipahiwatig ng aking anak? Sabi niya, Ya Rasulullah, kung mamarapating mo daw, ito ang pambayad ng asawa niya para makauwi siya ng Makkah. Alam mo anong ginawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nagalit ba ang Rasulullah? Ano ang ginawa ng Rasulullah? Umiyak ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya kay Abu Bakar, kay Umar, o mga sahaba ko, pwede ba kung humingi ng isang pabor mula sa inyo? Tinawakan niya ang pintas. Sabi niya, Ya Umar, alam mo ba kung saan galing ang kwentas na ito? Itong kwentas na ito ay galing sa asawa ko, sa Khadija. Ito ay gift niya sa Zainab. Hindi ko kayang tanggapin ang isang bagay na minamahal ng anak ko para lang sa anak niya. Iyak ka na ng kapatid. Iyak ka na naira doon. Yan pinagdahinan kung bakit wala siyang anak na kafir. Dahil napakabuti niya ang tatay. Ikaw, nagtataka ka, ayaw magsambayan ng anak mo. Tingnan mo ang ugali mo. Baka kasama ka sa ganda sabayan ng masagan nila. Why not? Yes, wow, mata-mata niyo. Paano ka mamahalin ng anak mo? Sabi mo ba walang magbagbay? Namisita ang pinsan mo. Pinchismis ka sa tulip ka pinsan. At yung mga telepon. Don't expect your children to love you. Ikaw mismo, hindi ka marunong mahalin. Ano ang problema? Hindi ang Islam. Ano ang problema? Ikaw nanay na ang laban lang ng puso mo. Pera, pera. Mga anak, may mga anak tayo. Naghihintay ng pagmamahal. Hindi lang Islam. Naghihintay ng time. Naghihintay ng appreciation. Kung ayaw mo na ang anak mo ay lalamya-lamya. Kung ayaw mo na ang anak mo na babae, uto-uto ng isang lalaki. Kung ayaw mo na ang anak mo na babae, kahit kasi ng lalaki, papatulan niya, umuwi ka ng bahay, ipakita mo sa anak mo na mahal mo siya. Sumranaw na, tumatang batay lang. Ano din ka po, may wata ka? Tumatang ka sa kira. Sobra. Naalas Islam. So mga kapatid, hayatan tayo. To conclude, hayatan tayo. Hindi lang po ang paraiso ay Jannah. Mayroon po paraiso sa mundo ito. Ito ay kabilang ang iman na tunay na gumagawa ng kabutihan para sa Allah. Hindi para maging sikat. Hindi dahil sa pera. Ano ang pangalawa? Mabuting asawa. Mabuting asawa, mga kapatid. Umuwi kayo ng bahay. Gawin natin ang ating mga sarili na siyang kaligayahan ng ating mga asawa. At ang pangatlo, ang pagkakaroon ng mabuting mga anak. Tubuklod sa mga anak ko. Girls, pwede itaas ang kamay. Lahat ng kabataan, itaas ang kamay. Youth, dali. Lahat ng kabataan, itaas ang kamay. Sorry. Alam ko na maraming pagkukulan ng mga magulang natin. Sorry for that. Na ukabaya ka at tutumpia sa pamilya ka sa dunia, na ayaw buha sa direkto niyan, na maging mabuting anak. Wala akong nakita na mabuting anak na hindi marunong, hindi maganda ang kanyang buhay. At wala rin akong nakita na masamang anak na nagkaroon ng magandang buhay. So kung gusto mo ng tagumpay, ng kaligayahan, ng mabuting buhay, maging mabuti sa inyong mga magulang. Walillahi tawfiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wabillahi tawfiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.